Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So nandito na po yung ating ikatlong bagyo ngayong taon. Kanina ang alas 8 ng umaga itinaas sa Tropical Depression category ng Pag-asa. O ganap nang naging bagyo yung ating binabantayan low pressure area dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Ito po ay huling namata ng Pag-asa kaninang alas 10 ng umaga sa around 725 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Ito po ay nasa tropical depression category nga na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Yung kanyang trough at ang ating habagat po ang nagdadala po ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa kasalukuyan. Ngayon, silipin natin itong forecast track na Pag-asa para dito sa Bagyong Krising. So base dito, ito po ang Bagyong Krising ay kikilos pa northwestward patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Yung ating SWOT or Area of Uncertainty ay nagre-range mula dito sa extreme northern Luzon hanggang sa hilagang bahagi ng Luzon. So hindi pa rin natin naalis ang possibility maglandfall o ito or sumabit dito sa northern Luzon. Pero ito po ay dadaan dito sa may areas ng Babuyan at Calayan Group of Islands, palabas dito sa may West Philippine Sea. Yan po ay sa darating na Friday hanggang weekend. Meron din po itong possibility lumakas pa. Base dito, yan po ay magiging tropical storm category habang binabaybay itong East Philippine Sea hanggang sa darating na weekend. Possible po yang umabot sa severe tropical storm category bago pa man maglandfall or sumabit dito sa extreme northern Luzon. Again, ito pong kanyang panglabas na kaulapan ay umabot na dito sa Bicol region at ang habagat naman ang nagpapaulan, particularly dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa western section nito. Yung ating malalakas na hangin associated dun sa bagyo ay hindi pa po natin nararamdaman sa ngayon dahil offshore pa o nasa dagat pa. Ito pong bagyo natin. So ito po yan, itong kulay bilog na orange. Pero habang lumalapit po yan sa ating bansa, by Friday, mas mararamdaman na po yan dito sa northern Luzon at extreme northern Luzon. Pero again, if ever meron po tayong mga thunderstorms, yan po ay may kaakibat na malalakas na bugso ng hangin. Liban dyan, makakaasa rin po tayo ng breezy conditions or pabugso-bugsong hangin dulot ng epekto ng habagat or southwest monsoon na malayo sa mismong bagyo. So meron po yung hila ng habagat, so ramdam din po ang malalakas na bugso ng hangin dyan kahit sa areas po ng Zamboanga Peninsula. So nag-extend po yan sa ibabang bahagi ng ating bansa. Kung papansinin nyo itong ensemble forecast track ng GFS, hindi rin po nalalayo sa forecast track ng Pag-asa. So narito po itong ensemble forecast track ng GFS. So makikita dito na possible ngang tumungo rin dito sa mga areas ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Itong binabantayan nating sama ng panahon. So usog natin dito ng konti. So base dito, northwestward din po yung ating inaasahang track. So habang binabaybay nga niyan itong East Philippine Sea, meron itong possible na paglakas hanggang sa makalapit na or makadikit dito sa ating landmass or kalupad. So meron po itong inaasahan nating direct effect at sa pag-enhance ng habagat. Yan po ay magpapalakas ng habagat kaya magdadala rin po yan ng malawakang pag-ulan. Nagsisimula na po yan ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa at mas madadagdagan pa habang lumalakas itong ating bagyo at habang papalapit nga papasok itong ating weekend. So ito po yung ating satellite image sa kasalukuyan. Kung mapapansin nyo, malawak na po yung ating mga kaulapan na dulot itong ating binabantayang sama ng panahon. So ito po yung ating binabantayang Bagyong Krising. Nag-extend po yung kanyang mga cloudiness dito po sa Eastern Visayas. Meron na po tayong mga possible thunderstorms dyan, lalong-lalo na sa Bicol region and areas ng Calabarzon. Maging dito po sa mga areas ng Central Visayas, maulap din po ang panahon natin dyan. At possible din po yung ating mga thunderstorms. So humihila nga po yan ang ating habagat. Meron tayong mga possible din ng mga pag-ulan. Effects ng habagat dito po sa Western Visayas. Kasama po dyan itong areas ng Mimaropa. Ganon din po sa ilang parts ng Mindanao. Dito po sa Zamboanga Peninsula. Kasama na rin po dyan itong mga parts or ilang bahagi ng Northern Mindanao, BARMM, maging dito sa areas ng Soxargen,
At kasama na rin po dyan ang regions ng Caraga. So minsan, may makikita tayo dyan mga butas yung ating kaulapan. So nagpapakita po ng madalang yung ating araw, mawala po ang ating panahon at possible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon, sa ngayon, medyo manipis pa po yung ating kaulapan. Yung mga pagulan natin dyan ay mga afternoon showers at thunderstorms pa lamang. Pero habang umaakyat po itong ating sama ng panahon, mas madadagdagan po yung ating mga pagulan dyan sa mga areas ng Central Luzon at Northern Luzon. Kung papansinin nyo, itong ating weather advisory na nagmula sa Pag-asa. Mula ngayon hanggang bukas, ito po yung ating mga possible na 50 hanggang 100 millimeters na pagulan. So yan po ay moderate hanggang heavy rains. So possible na po yan magkaroon ng mga localized flooding o yung mga flooding o pagbaha sa mga mabababang lugar. So meron tayong mga possible na moderate hanggang heavy rains ngayon dito po sa areas ng Northern Samar, Eastern Samar, kasama po dyan ng Biliran, maging dito sa areas ng Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay. Kasama na rin po dyan ang Occidental Mindoro, malaking bahagi ng Palawan, Antique. Maging dito sa areas ng Negros Islands. Kasama po dyan ang Guimaras, Iloilo, at Zamboanga Peninsula. Maliban po dyan ito po yung mga areas na concentrated yung ating hanggang 50 hanggang 100 mm na pagulan. Pero buong Visayas po, buong Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa, kasama po dyan ang malaking bahagi ng Mindanao. Possible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, mula bukas hanggang sa darating na Friday, increasing po yung ating mga pagulan. So ito naman yung galing din sa weather advisory ng Pag-asa para bukas hanggang sa Friday. Kung mapapansin nyo, meron na po dyan color orange. Yan po yung ating hanggang heavy to intense rains. So malalakas na pagulan na po yan widespread flooding na po ang possible dyan. Yan po ang mga areas ng Catanduanes, Occidental Mindoro, malaking bahagi ng Palawan dahil naman po yan sa ating habagat, Antique, ito pong Negros Occidental. So ito po yung mga areas na meron tayong inaasang 100 to 200 mm na pagulan or orange na weather advisory. Pero meron pa rin pong mga areas na nasa 50 hanggang 100. So moderate to heavy rains. So kung mapapansin nyo, nadadagdagan yung areas dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ito po yung time na umaakyat na yung ating sama ng panahon. So nag-i-increase po yung ating mga pagulan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So dahil sa ating habagat, meron tayong mga 50 hanggang 100 mm na pagulan dito po sa mga areas ng BIRMM, kasama po dyan ng Zamboanga Peninsula, natitirang bahagi ng Western Visayas, ang malaking bahagi ng Bicol Region, natitirang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, kasama po dyan ng Metro Manila, by tomorrow until Friday. Kasama na rin po dyan ang Quezon, Aurora, Isabela, Zambales, at Bataan. Pero ito pong mga areas ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Luzon, ito pong Calabarzon, Southern Tagalog Region, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, possible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. Mula bukas hanggang sa darating na Friday. So yung effects ng habagat, mas madadagdagan pa po habang lumalakas yung ating bagyo as per dito po sa weather advisory ng Pag-asa sa darating na Friday hanggang Saturday. So ito na po yan. Again, kung mapapansin nyo, ito na po yung times na medyo mas malapit po yung ating sama ng panahon dito sa Northern Luzon. So nagsishift o kung mapapansin nyo nga again, nandito na po sa itaas na bahagi ng ating bansa yung concentration ng ating mga pagulan. Mababawasan naman yung mga pagulan natin dyan sa may areas ng Visayas at Mindanao. Dahil aakyat yung ating bagyo, yung bagyong Krising, at tataas din po yung ating axis ng habagat. So by Friday hanggang Saturday, hanggang 100 to 200 millimeters o heavy to intense rains na po yung ating aasahan dito po sa mga areas ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, kasama po dyan ng Zambales at Bataan. Ito ay inflow naman ng ating habagat or southwest monsoon. Ganun din po sa Occidental Mindoro, Palawan, Negros Occidental at Antique. Samantalang, yung ating 50 to 100 mm na pagulan, aasahan pa natin yan sa natitirang bahagi ng Western Visayas, malaking bahagi ng Mimaropa,
Ito pong areas ng Calabarzon, lalong-lalo na ang Cavite at Laguna at Batangas. Kasama na rin po dyan ang Rizal at Metro Manila. So mas ramdam po natin ang epekto ng habagat dito sa Metro Manila sa darating na Friday hanggang weekend. So ganun din po ang ating aasahang panahon sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Ilocos Region o yung natitirang bahagi ng Ilocos Region. Yan po ang Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ito pong mga kabundukan sa Abra, Mountain Province, Ifugao. Kasama na po dyan ang Baguio City, Quirino at ito pong Benguet. Maging dito sa areas ng Isabela. Again, ito pong natitirang bahagi, yung mga walang kulay, possible pa rin po dyan ang mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Ito pong mga areas o natitirang bahagi ng Central Luzon, yung mga walang color na yan, ito pong Calabarzon area at Bicol Region. Dahil inflow pa rin po ng habagat ang makaka-apekto dyan. Ito lang po yung mga areas na may yellow at orange, yung hanggang 50 to 100 or 100 to 200 millimeters na kasama sa advisory ng Pag-asa. Again, mag-iingat po tayo if ever meron tayong mga thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan. Yung ating concentration ng hangin na associated ay nandito po sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon, yung associated sa mismong bagyo. Pero meron din tayong mga breezy conditions dito po sa natitirang bahagi ng Luzon hanggang nag-extend po yan dito sa areas ng Western Visayas at Visayas dahil nga po sa inflow ng ating habagat or southwest monsoon. Ngayon, silipin naman natin itong mga posibleng pagulan na dulot ng bagyong Krising at habagat base dito sa ating computer models. So, pinapakita dito na, again, by Thursday hanggang Friday. Ito po ay Thursday. Nag-extend na po yung effect ng bagyong Krising dito po sa areas ng Bicol Region at Eastern Visayas, maging dito sa malaking bahagi ng Western Visayas. Ito po ay inflow ng habagat or southwest monsoon. Nag-extend din po yan dito sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. So ito po ay mula bukas na. So mas malapit na po yung ating sama ng panahon dito sa may Bicol Region. So dito na yung concentration ng ating malalakas na ulan as per weather advisory ng Pag-asa. Ito po nga yung areas ng Catanduanes, Palawan at Western Visayas at ilang parts ng Zamboanga Peninsula, yung itaas na bahagi nito. So by Friday, dito natin mas mararamdaman yung effect ng habagat dito po sa Metro Manila at sa mga karatig lugar nito. Ang mga areas ng Calabarzon, Central Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon. Kasama na po dyan ang Mimaropa at Western Visayas, maging dito po sa Zamboanga Peninsula. Ito pong ibabang bahagi ng Mindanao at Visayas, yan, nababawasan po yung ating mga pagulan dyan. Kasama po dyan ang regions ng Caraga at Davao Region dahil nga medyo mataas na yung ating bagyo at malapit na po dito sa hilagang bahagi ng Luzon sa darating na Friday. So by weekend, sa Sabado, ayan, nakatawid na po yung ating sama ng panahon sa weekend at ang ating concentration ng malalakas na pagulan ay malilipat naman dito sa western section ng Northern Luzon. Yan po ang mga areas ng Ilocos Region. Kasama po dyan ang La Union at Pangasinan. Yan po ay sa darating na weekend. Maging dito sa western section ng Central Luzon, ang Zambales at Batanan. Dyan yung concentration ng ating malalakas na pagulan. Directly associated sa bagyo at sa inflow ng habagat. Ganon din po sa Occidental Mindoro. Pero again, ito pong malaking bahagi ng mga kabundukan sa mga areas ng Cordillera. Yan, meron pa rin tayong mga scattered na mga pagulan dyan. Ang malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang mga areas ng Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Metro Manila, ramdam pa rin pong epekto ng habagat sa darating na weekend. Calabarzon, lalong-lalo na ang Cavite, Batangas at Laguna, Mimaropa. Ayan, Bicol Region, maula pa rin po ang panahon natin. At possible pa rin yung mga scattered na kalat-kalat na pagulan sa darating na weekend. Maging dito sa malaking bahagi ng Mimaropa, particularly sa areas ng Occidental Mindoro at Western Visayas. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa Bagyong Krising at sa ating habagat o southwest monsoon. Again, maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan ito. Ugaliin pong makibalita sa inyong local LGU or DRRMO if ever merong evacuation plan sa inyong area. Ugaliin din mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para naman sa dami ng ulan, sa real time na dami ng ulan sa inyong lugar. Again, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.